Okay, magandang umaga po sa bawat isa. Although ngayon ay bumabagyo at malakas ang hangin dito, magandang umaga pa rin sa bawat isa. At tayo po ay magkaroon din po ng worship service sa Sunday ito. Although ang ating ibang kasamahan ay nasa church to attend our testing na physical worship service, mayroon din pong iba na nasa bahay pa. So we'll just test kung ano pong effect nito yung mga nag-church po sa ating church ngayon. Pag-pray din po natin sila. Muli, magandang umaga po sa bawat isa na makikinig. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay tungkol po sa God's righteousness. No? Ipipin down natin kung ano po ang effect ng God's righteousness sa ating spiritual na kalagayan. So the title of this message for this morning is God's righteousness is our covering during spiritual storm. So while waiting for others na makalagin po, ang ating pong babasahin sa umagang ito ay matatagpuan sa Romans chapter 1 verses 1 to 17. Yan, hanapin niyo po ang Romans 1 verses 1 to 17. We'll wait for about 30 seconds. So, kumusta po kayo dyan sa inyong mga bahay? I hope na maayos ang inyong kalagayan. Dito po sa amin sa Imos, Cavite ay medyo malakas ng ulan at humahampas-hampas ng hangin. Kaya maririnig na namin ang mga hampas at ingay ng hangin sa aming kapaligiran. So I hope na we will pray na ang bagyo na to ay lumihis o kaya malusaw habang siya'y papunta palapit sa atin. So open your Bible sa Romans chapter 1 verses 1 to 17. No? Kasi kailangan din natin ipipin down natin ang ating pag-aaralan ngayon about the righteousness of God. So, ito po ang aking babasahin sa English po ito. Sige po. Romans chapter 1 verses 1 to 17. Paul, a bondservant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated to the gospel of God, which he promised before through his prophets in the Holy Scriptures, concerning his Son, Jesus Christ our Lord, who was born of the seed of David, according to the flesh, and declared to be the Son of God, with power according to the Spirit of holiness, by the resurrection from the dead. Through him we have received grace and apostleship for obedience to the faith among all the nations for his name, among whom you also are the called of Jesus Christ. Verse 7, to all who are in Rome, beloved of God, called to be saints, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus. First, I thank my God through Jesus Christ for you all, that your faith is spoken of throughout the whole world. For God is my witness, whom I serve with my spirit in the gospel of his Son, that without ceasing I make mention of you always in my prayers, making request, if by some means that at last I may find a way in the will of God to come to you. For I long to see you, that I may impart to you some spiritual gift, so that you may be established, that is, that I may be encouraged together with you by the mutual faith, both of you and me. Verse 13, now I do not want you to be unaware, brethren, that I often planned to come to you, but was hindered until now, that I might have some fruit among you also, just as among the other Gentiles. I am debtor both to Greeks and to the barbarians, both to wise and to unwise. So as much as is in me, I am ready to preach the gospel to you who are in Rome also.
verse 16, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first, and also for the Greek. For in it, the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith." Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Ama na nasa langit, na aming makapangyarihang Diyos, kami ay nagtitiwala sa iyo na Ikaw po, Lord, ang mag-protect sa amin sa kapanahonan nito, sa bagyo na darating. Alam po namin, Lord, na You are the Lord of the storm. Ikaw ay nasa mga calamity, at alam mo po, Lord, na hindi mo kami pababayaan at hindi mo kami iiwan. Lord, pinapanalangin po namin, Lord, na ang bagyong na ito, Lord, ay malusaw habang siya ay dumadating sa bansang Pilipinas. At ganoon din po, Lord, o kaya lumihis, Lord, o kung ano mang kaparaanan na gusto mo, Lord, ay bigyan mo kami ng peace sa aming mga buhay, na kami, Lord, ay patuloy na magtitiwala sa iyo. Lord, pinapanalangin po namin, Lord, ang mga taong gagamitin mo sa kapanahonan nito, lalo na sa mga government na ibibigay mo ang talino, wisdom upang magabayan po, Lord, o mamanage ang pinsala ng bagyo na to, Lord, o mamamanage din po ang tulong sa mga taong masalanta, Lord. Bless mo, Lord, ang aming government. Bless mo rin po ang mga taong makikinig sa word na to, Lord. At alam po namin, Lord, na ang iyong mga salita ay hindi babalik sa iyo na walang nagagawa sa aming mga buhay. Bless mo, Lord, ang makikinig, at salamat po, Lord, na although ngayon ay umuulan, kami, Lord, ay binigyan mo ng pagkakataon na makarinig ng iyong mga salita. Alam po namin, Lord, na hindi aksidente itong pagkakarinig namin ng iyong mga salita. Ito, Lord, ay iyong plinanon, Lord, upang kami, Lord, ay mabahagian ng magandang balita ng kaligtasan. I-bless mo rin po ako, Lord, na maipaliwanag ko, Lord, ang iyong mensahe sa umaga ito. Salamat muli, at dalangin namin ito, Lord, sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Muli ako nagpapasalamat sa Panginoon na binigyan ng pagkakataon sa oras na to na makapagpahayag ng kanyang mga salita. Although bumabagyo at tayo ay nagpe-prepare sa ating darating na kalamidad or bagyo, hindi naman natin masabi itong kalamidad na ito, kasi ito po ay talagang bibigyan tayo ng gabay, no? I hope na hindi ito magiging worst na case sa ating bansang Pilipinas. We will pray continuously to the Lord kung ano po ang kanyang gagawin sa atin. So sa umaga po ito ay although tayo ay nakakaranas ng bagyo sa ating mga buhay, katulad nitong Rolly na to, meron din tayong spiritual na bagyo sa ating mga buhay. Kung babasahin natin dito sa isang example po sa case ni Jesus Christ, na siya po ay napa-obey o napasunod niya ang hangin at ang wave, no? Dito po basahin ko ng konti para tayo ay magkaroon din ng peace sa ating buhay habang nasa sitwasyon tayo ngayon. Matatagpuan ito sa Matthew 8 verse 23 to 27. Sabi niya dito, "Now when he got into a boat, his disciples followed him, and suddenly a great tempest arose on the sea, so that the boat was covered with the waves. But he was asleep. Then his disciple came to him and awoke him, saying, 'Lord, save us, we are perishing.' But he said to them, 'Why are you fearful, O you of little faith?' Then he arose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. So the men marveled, saying, 'Who can this be, that even the winds and the sea obey him?'" So dito po ay pinapakita na sila po ay naka-encounter din po, ang mga apostol naka-encounter ng kalamidad, no, or storm sa kanilang physical na buhay. Ngunit sila po ay tinulungan ng Panginoong Jesus, nirebuke niya. Sabi nga nila, "Who can this be?" Sino itong tao na to, na even the winds and the sea obey him? So Jesus Christ, sa ating pong pinag-aralan before, is a God-man. He is a God na nag-incarnate, no? So ang kanyang attribute as a God hindi nabawasan, but he just added the attributes of a man.
So, siya po ay fully God and fully man. Truly God, truly man. So, nandun siya ang attributes niya, so He can rebuke this wind and sea. At gayon din po, Jesus Christ ay hindi nagbabago, is the same yesterday, today, and the next years na tutulungan niya tayo. So, tayo po ay magtitiwala sa Panginoon sa ating pong pagsalubong o ano dito sa bagyong na to. Ang sabi nga ni Jesus Christ, "Why are you fearful, O you of little faith?" Doon sa Mark nga, sinabi niya doon sa Mark na, "You of no faith." So, tayo dapat ay magkaroon tayo ng faith. But, before we can accept this faith and the peace of God that surpasses all understanding, dapat maintindihan natin ang spiritual side dito. Kasi ang spiritual side ay nandun niya sa taas. Ang ating kalaban ay espiritu at nagre-reflect yan sa ating buhay. So kung hindi tayo maniniwala sa spiritual side, hindi rin tayo maniniwala sa physical side. So kung hindi tayo maniniwala na si Jesus Christ ang ating tagapagligtas spiritually, hindi rin tayo maniniwala na Jesus Christ will save us in our temporal activities or temporal distresses or mga kalamidad. So kaya ko po binigyan itong Romans 1 na to. Kasi po ang gusto ko pong talakayin talaga dito ay yung verse 16. "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek. For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, at it is written, the just shall live by faith." So marami po sa atin ang nagtatanong kung talagang paano ba tayo talagang maligtas. How can we be right with God? Paano ba talaga maligtas ang ating kaluluwa? Although kino-consider din natin ang ating temporal na buhay, kung paano tayo maliligtas sa mga kalamidad, pero ang pinaka-importanting kaligtasan ay ang ating spiritual na buhay. So, yan ay tanong din po ni Job sa Job 9:2. How can we be right with God? So, sa umagang ito, yun po ang ating bigyan ng concentration. Kasi ito po, ang araw na to ay nakikita din po natin na October 31 is the start of the Reformation. Kasi 503 years ago, 1617, si Martin Luther po na isang monk na naging priest ay naglagay siya ng 95 theses doon sa Wittenberg Church, Castle Church on Wittenberg in Germany. At parang tinatanong niya, didiscuss nila ang kanilang doctrine. So, bago natin tatalakayin yan, bibigyan muna na natin ng, kasi we should be doctrinal in our approach here. Although we believe on the historical side of our doctrine, but we will concentrate on the biblical side. Kasi baka sabihin ay tao lang yan, but we will look at the Bible itself. So sa umagang po ito, bibigyan natin ng, titingnan natin yung background kung bakit sinulat ni Pablo ito sa taga-Roma. And then we will concentrate on the verse 16 that, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, because it is the power of God unto salvation to those who believe, first to the Jew and then to the Greek. For in it the righteousness of God is revealed, from first to last, as it is written, the just shall live by faith." So, bibigyan natin unang-una bakit sinulat po ito ni Pablo, no? Sabi niya dito, although doon sa Roma, sa first verse, sabi niya, pinakita niya ang kanyang credential kung sino siya. O inulit-ulit niya, Paul, a bondservant. Ang bondservant po ay parang dulos, no? Parang ito po ay parang permanent na servant na of Jesus Christ. So, pinakita niya siya ay sumusulat sa taga-Roma. Ang Roma po ay, ito po yung mga tao na talagang intelihente, marami silang alam. So, ang pagkasulat po ni Pablo dito sa the Epistle of Paul to the Romans ay parang pinagbigyan talaga na ng pansin, detalye kung paano na-explain ang kanyang gospel o gospel of Jesus Christ.
So dito tayo magko-concentrate sa 13 bago sa 16, sabi niya taga Roma, "Now I do not want you to be unaware." Verse 13 ito. "Now I do not want you to be unaware, brethren, that I often planned to come to you, but was hindered until now, that I might have some fruit among you also, just as among the other Gentiles." So, si Pablo po ay kinausap talaga yan ni Jesus Christ. Actually, ang kanyang gospel doon sa Galatian ay galing talaga kay Jesus Christ yan. Hindi yan galing sa tao, hindi yan galing sa other apostles like Peter, like ibang mga tao doon. Galing talaga kay Jesus Christ yan. At palagi siyang kinakausap na, "I will use you to evangelize to the Gentiles." Ang Gentiles po ay, ito po yung grupo ng tao na hindi sila mga Hudyo. Kung sinabi mo sa ating kapanahunan ngayon, ang Gentiles po ay hindi sila lahi ng mga Hudyo. Ito ay mga Grego, or mga sa kanilang term ay barbarians, yung mga peripheral countries doon sa Roman Empire. So kung lalawakan natin ang ating kaalaman, kung ngayon, ang mga Gentiles po ay not Jews like Chinese, Americans, Filipino, basta hindi siya Israelites or hindi siya lahi ng mga Hudyo. So sabi niya, ako po ay talagang gusto ko talagang pumunta diyan sa iyo. Kasi kinausap ako ng God, I will use you in Jerusalem and in Rome. So, providence yan na talagang makapunta eventually si Paul doon sa taga Roma. Sabi niya dito, "But was hindered until now, that I might have some fruit among you, just as among other Gentiles." Kasi si Paul po ay ginamit sa mga other Gentiles. May mga bunga na siya doon. Ang meaning dito sa mga bunga na to ay mga tao na parang, although maraming meaning ang fruit, hindi lang ito mga tao, pero dito sa purpose of illustration here, na ito yung mga bunga niya na parang magkakaroon siya ng mga taga-tao din na nakakaintindi sa gospel talaga at namumunga. Just as among other Gentiles. Kasi marami na pong inikutan si Paul na nagbabahagi siya ng gospel to the Gentiles. Sabi niya dito, "I am debtor both to the Greeks and to barbarians, both to wise and to unwise." Kasi ang Greeks po ay, ito yung mga tao na nandun sa mga parang world nila na Roman Empire. Alam po natin sa kapanahon na ni Jesus ay under sa Roma yung world na yan, pero may mga peripheral na mga countries na mga barbarians ang tawag na mga Roma sa kanila, barbarians, no? Na mga gustong pumasok din, it's either i-invade sila or gusto lang mag-settle doon sa Roma. Mga barbarians ang tawag nila. Sabi niya, both to the wise and to unwise. Kasi ang connotation, ang pag-iisip ng mga taga-Roma sa tagalabas, ay mga unwise yan. So sabi niya, kung kayo ay iniisip niyo wise and to the unwise, wise kayo, mayroong mga unwise, mayroon akong utang sa Panginoon kasi ako'y binuksan upang ibahagi ko po ang magandang balita ng kaligtasan sa mga matatalino at hindi mga matatalino. So kung ikaw po ay nag-iisip na matalino ka ngayon, o kaya nag-iisip ka hindi ka matalino, ang gospel po na ating babanggitin na to ay para sa iyo. Kung ikaw ay nag-iisip na ikaw ay civilized, na katulad ng mga Grego, nag-iisip sila na civilized, at yung hindi ka naman civilized, malayo ka, hindi naman ako aabot din sa tinuturo na yan, kasama ka dito. Sabi niya, "So as much as in me, I am ready to preach the gospel to you who are in Rome also." So sa umagang po to, hindi lamang sa taga-Roma, kasi ang Bible po ay address po ito sa lahat ng mga tao, although ginamit lang to ng Panginoon to address to the Rome, but ang implication nito eventually talagang i-address ito sa ating mga buhay. So yun po ang ating pag-uusapan ngayon. Kasi kailangan natin maintindihan kasi itong verse 16 and 17. Sabi ito, "For I am not ashamed of the gospel of Christ." So binabanggit dito yung gospel of Christ, no? Ano ba yung gospel of Christ? Bakit hindi kinahihiya ni Pablo yan? Hindi niya kinahiya ni Pablo yan kasi sabi niya, "Because it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first, and for the Greek," representing the Gentile ito. Kasi
Karamihan po sa mga taga-Roma ay mga Greek na sila kasi malayo na sila sa Jerusalem na nagsimula ang magandang balita ng kaligtasan. So all of the ang simula talaga ng gospel ay nasa Jerusalem. Ito lang ay pinakalat ng mga messengers katulad ni Paul, siya yung inatasan na ibahagi ito sa mga Gentiles. Sabi niya, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek. For in it," sabi na, "for in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith." Sabi ni Paul, "For in the gospel, the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith." So, kung sino man makikinig sa umagang ito, ano ba ang ibig sabihin ng righteousness of God? So, mag-isip-isip kayo. Buksan niyo yung inyong mga dictionary. The righteousness of God, ang unang pumapasok sa atin dito ay parang ang kabutihan ni Jesus Christ, ang kanyang standard. Yun ang pumapasok na isip natin, di ba? The righteousness of God. Parang ang katuwiran ni Jesus Christ na hindi natin kayang abutin. O mayroong mag-iisip na siguro kaya naman nating abutin yon. Pero sabi sa Bible, yung righteousness ng God na hindi natin kayang abutin ay marireveal lamang yan by faith to faith. Pero ang ating pag-usapan po sa umagang ito, yung righteousness na galing sa Panginoon na ibibigay sa atin. Bakit ko po ito nabanggit? Kasi itong verse na to, verse 1, Romans 1:16 to 17, ay ito po yung nagpabukas sa isip ni Martin Luther. Hold your breath na muna kasi baka masama kagad ang inyong pag-iisip kung sino si Martin Luther. No? Pero ito yung, in the first place, ito yung parang pinaka-summary ni Paul dito na sa gospel na sabi niya, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, because it is the power of God into salvation for those who believe, to the Jew first and then to the Gentiles. For in it the righteousness of God is revealed from first to last." Ngayon, parang binigyan kaagad ng summary ni Paul na ito yung gospel. Kasi doon sa Romans, pagbabasahin natin yan, pinapakita kaagad doon sa 18 na galit ang Panginoon sa inyong mga kasalanan. Pinapakita niya doon nga, galit ka sa mga taga-Grego, sa mga Gentiles. Sa to, galit din sa mga taga-Jews na nandoon yung nauna sila. Kaya nga sabi ni Paul dito, "I am not ashamed, for it is the power of God to salvation for everyone who believes." Bakit ko pinapaulit-ulit ito? Kasi ito yung pinaka-center ng ating gospel. No? For the Jew first, una sa mga Hudyo. Pero ang ating bibigyan dito, the righteousness of God. Babalikan ko yung definition natin ng righteousness of God. Kasi itong righteousness of God ito yung parang righteousness na ginawa ng Panginoon upang ibigay sa atin. Kaya nga, very important na makita natin ang history. Although, we'll look at now at the history para naman medyo parang balance naman ang ating pananaw. Si Martin Luther po ay isang monk na nagiging pari ng Catholic. On October 31, 1617, 503 years ago, naglagay siya ng parang 95 thesis doon sa Castle Church sa Wittenberg sa Germany. Kasi ito si Martin Luther to ay parang hindi niya maintindihan kung paano talaga siya maligtas. Kasi ang kapanahonan doon sa medieval period, ang kanilang kaligtasan sa church ay dapat pupunta ka doon sa church to get para infusion of righteousness of God. Dapat makauha mo, infuse mo yung righteousness of God para ikaw ay magkaroon ng parang kaligtasan.
So, imagine niyo, mayroon tong state of grace, kalagayan ng isang grace. Parang ito yung grace, ito lang yung grace na pag nandito ka sa state of grace na to, pag nandito ka sa state of grace na to, pwede kang maligtas kasi nandun ka sa state of grace. Kaya yun, kailangan binyagan ang bata kasi para magpupunta siya sa state of grace. Kasi kung wala siya doon na sa state of grace, pag namatay yung bata, wala siya sa state of grace, ay mapapunta siya sa impyerno. No? So, kailangan ito mapapunta sa state of grace. Ngayon, kailangan i-infuse yung righteousness of God through sacraments. Kaya sa medieval period, marami silang mga sacraments doon. Meron silang baptism of the child, meron silang penance, mga penance, no? Kailangan mong magpunta sa church para madagdagan ang iyong righteousness para mapapunta ka sa state of grace. Doon sa penance, yun ang penance kasi pag nagkasala ka sa kanila, lumalayo ka na sa state of grace, nawawala ka na ng state of grace. Hindi ka naman pwedeng bautismuhan ulit kasi nabautismuhan ka na, pero naalis ka na doon sa state of grace. Kailangan ng penance. Kailangan mo mangumpisal, kailangan kang i-pardon ng pari, at mayroon kang dapat parang work na gagawin. Work of satisfaction ang tawag nila doon. Work of satisfaction. So sa kanila, kailangan mo mangumpisal, kailangan ka ipatawarin ng pari, tapos kailangan ka ngayon na work of satisfaction. Kailangan ng work satisfaction, manalangin ka, something like that. Pero lumala kasi itong work of satisfaction, ginawa itong subcontract. Kasi mayroong busy ang mga tao, sabi pwede ba i-subcontract yung sort na utusan ko na lang yung isang tao na magawa sa aking work of penance. Ngayon parang lumala ang doctrine doon sa medieval period na yan kasi lumalabas, mayroon ng indulgence. Ang indulgence po ay parang magbigay ka ng pera, although parang hindi mo kaya, although mayroong community labor, magbigay ka lang ng pera doon para mag-community labor, pero lumala ang bibigay ng indulgence. Kaya i-open nyo muna ang inyong mind kung sino si Martin Luther. Si Martin Luther ay Christian siya sa medieval area. Siya ay takot na takot kung paano siya maligtas. Ngayon sinabi niya, mukhang mali yata ang ating doktrina. Kailangan ko itong parang tatanungin kung talaga ba tayo ay naliligtas sa pamagitan ng pagbibigay o hindi. In short, nagbigay siya ng 95 thesis doon. Kaya nga importante ito, in honor din of Martin Luther na ginamit ng Panginoon. Although si Martin Luther, unahan ko lang kayo, he is not a perfect guy. He's not a perfect guy. Pero ginamit siya ng Panginoon, na mabubuksan ang ating pag-isip talaga. Minsan, importante din may kumukontra eh. Kasi kung walang kumukontra, para tayong kung ano na magkamali yung ating leader, sunod-sunuran tayo, hindi rin maganda. Pero mayroong gagamitin ang Panginoon na mabuksan tayo. Yan ay si Martin Luther. Monk siya, ng Augustinian monk. Nag-aral siya, nagkaroon siya ng mga doctorate, tapos nilagay niya sa Castle Church, yung sa Wittenberg, Germany, yung thesis na yan, tini-question niya. Although ang purpose niya doon, Latin ang kanyang pagkasulat doon, para lang i-discuss doon sa academically. Pero mayroong nakakita ng mga estudyante, at that time, okay na yung printing press because of si Johannes Gutenberg, pinrint nila at nilagay nila. Naging explosive yan. Kaya ang sabi nga doon, si Martin Luther daw ay parang umakyat sa napakadilim na kampanaryo. Habang siya umakyat doon sa hagdanan, hindi na malaman kung anong gagawin niya, grouping, parang ganon, bigla siyang nahulog. Sa kanyang paghulog ay naghanap siya ng makakapitan, nahawakan niya yung parang rope ng bell, ng kampan. Alam po natin, yung
mga simbahan ay mayroong mga bell yan, nahawakan niya yung bell at tumunog at narinig sa buong mundo. Si Martin Luther ay wala po siyang balak na gagawin talaga itong reformation na to. Pero binigyan ng providence of God na marinig ang kanyang mga sinasabi na sabi niya dito, hindi tayo maliligtas sa ating kabutihan. Kaya nga sabi niya dito, the just shall live by faith. So, sabi ni Martin Luther, mayroon siyang sinasabi doon na parang tower experience. Tower experience. Ang sabi niya sa tower experience, pinag-aralan lahat ng mga salita ng Diyos. In fact, ang sabi ni Martin Luther, kung ang salita ng Diyos ay parang mga dahon sa mga puno, naaalog ko na lahat yung mga dahon na yan, sabi ni Martin Luther. So, in fairness naman kay Martin Luther, nagbabasa talaga siya ng Bible. Kasi ang sabi niya, kung ihahalin tulad niyo itong mga scriptures dito sa Bible na mga dahon sa puno, lahat na ng dahon ay naaalog ko na at hinahanap ko yung aking kasagutan. Kasi ang katanungan ni Martin Luther sa kanyang buhay, how can I be right with God? Paano akong maging matuwid sa Panginoon? In fact, sabi nga niya, I hate God because He is so righteous. He is so righteous that I am so low na parang takot na takot ako. Si Martin Luther ay, nung isang beses na siya ay kinidlatan, sa providence ng Panginoon, hindi siya natamaan ng kidlat, pero bigla siyang sumigaw, sabi niya kay Saint Anne na santo ng mga minors, Saint Anne, magmumunk na ako. At doon nagsimula ang kanyang pagmumunk kasi ang isip niya doon sa medieval period, ang mga tao na nasa monk, yan na nag-aaral ng salita ng Diyos at yun ang malapit sa God. Ang mga peasants, every Sunday lang sila pumupunta sa church, parang bihira lang sila makakapunta doon. Parang pag nagkaroon ng ang isip ni Martin Luther, kung may mangyayari sa in between the weekdays, parang hindi maliligtas. So si Martin Luther po, sa history, kung kayo ay makikinig, si Martin Luther, kung sabi niya, kung si Paul ay parang zealous of good works, si Martin zealous ay good works. Nasa monk na siya, everyday nangungumpisal siya. Nangungumpisal siya. Ano kayang ikukumpisal niya? Basta nangungumpisal siya. Mayroon time, 6 hours siya nangungumpisal. 6 hours siya nangungumpisal. Ang kanyang in charge na pari doon, si Stoppitz, nagreklamo na sa kanya. Ang sabi ni Stoppitz sa kanya, Martin Luther, kung hindi ka man lang nagkakasala ng matindi-tindi talaga, like pangangalunya o anumang kasalanan mo, huwag ka nang pumunta sa akin kasi nagsasawa na ako sa iyo. Although this is paraphrase, parang ang sabi ni Stoppitz, kung hindi ka man lang nagkakasala ng talagang matindi, huwag ka nang pumunta sa akin kasi parang over na yung pangungumpisal mo sa akin. 2 hours minimum, 6 hours ka minsan, hindi na ako makakapagtrabaho, sabi niya. So si Martin Luther, sinunod niya lahat ang mga batas ng simbahan. Meron silang katuruan doon na dapat hindi ka magiging komportable. Kasi kung komportable ka raw, malayo ka sa Panginoon. Sinunod ni Martin Luther yan. Nagsuot siya ng mga masisikip na damit. Hindi siya kumain, nagpa-fasting siya. In fact, meron pa siyang isang case na during winter, lumabas siya doon sa labas para maghirap talaga siya. Kinuha lang siya ng mga tao kasi mamamatay na siya doon. Kasi ang sabi ni Martin Luther, I hate God kasi very righteous yung God at ako'y very makasalanan. Pwede bang bababaan natin yung righteousness ng God? Sabi na Martin Luther noon. Parang ganun ang kanyang pag-iisip. So he challenged all the religious people there na parang ating pag-iisip na talagang maliligtas tayo sa mabuting gawa. Kasi pumunta siya doon sa Roma. Naglakad siya ng 500 miles papunta sa Roma. Umakyat siya doon sa parang yung parang stage na dinala doon sa Roma upang
nakita niya hindi totoo ito. Hindi totoo ito na maliligtas ako. Kasi doon sa pag-akyat din doon sa Roma, ay hahalik ka dapat doon every stage. Luluhod ka, hahalik ka, tapos hakbang ka po luluhod, hahalik ka every step doon sa stage na yan. Pagdating niya doon sa taas, nakita niya, hindi ito totoo. Hindi ito totoo. Kaya nga parang nagreklamo siya. In fairness naman kay Martin Luther talaga, mayroon din pagkakamali din yung mga church doon na sila ay nag-abuse, no? Nag-abuse sila. So, although you will not agree with me this one, but I'm just presenting to you the history. Kasi minsan hindi rin tayo parang kasi yun na yung church na yan eh. Ito na yung church na yan na parang hindi na yan nagkakamali. Ang ating pong ay hindi tayo magtitiwala sa tao, magtitiwala tayo sa Panginoon. Hindi tayo magtitiwala kay Martin Luther. I agree na hindi tayo magtitiwala kay Martin Luther. Pero in-explain ko lang ito kasi mayroong ginamit ang Panginoon na mga tao na bubuksan upang maintindihan natin ang tamang gospel. So sabi ni Martin Luther, nagbabasa doon siya sa tower, sabi niya, "For in the gospel, the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith." Ang sabi niya, ito palang righteousness na to, ito pala yung righteousness na to, ay ito yung righteousness na kailangan natin. Ni-reveal sa kanya ng Holy Spirit na ito yung righteousness na to, ito yung righteousness ng God. Hindi ito ating righteousness. Hindi ito ating righteousness na galing sa atin. This is the righteousness of God na nare-reveal sa gospel upang kung gusto nating maligtas, kailangan mapapunta sa atin itong righteousness na to. So, in short, gusto kong bibigyan kayo ng isang illustration. Nakikita niyo itong papel na to. This is representing the righteousness of God. This is representing the righteousness of God. This is pure. I-assume lang natin walang to. This is pure. This was achieved by Jesus Christ kasi sinunod niya lahat ng mga batas. In Matthew 5, to destroy the law but to fulfill the law. No? Sabi niya, si Jesus Christ lamang ang nakapulfill sa law. Lahat tayo ay hindi tayo nakapag-fulfill. Ito yung Rubik's Cube na to. Ito yung representing man. Representing man. Yung white na yan, ilagay natin righteousness of man yan. Mayroong mga tao sa tingin natin, mayroong mga tao sa tingin natin, mas mabait sila kaysa dito. Kasi itong tao na to, 1 out of 9 lang ang kanyang righteousness. Itong tao na to, 2 out of 9 ang kanyang righteousness. Itong tao na to, 6 out of 9 ang kanyang righteousness. Ang sabi ng righteousness ng requirement ng God, dapat perfect. Dapat perfect. Walang nakaka-perfect sa atin. Sabi nga sa Romans 3:23, "For all have sinned and fall short of the glory of God." Ang tanong, how many sin shall we commit not pass the righteousness of God? Only one. Only one. Only one sin and you will not qualify to the righteousness of God. Sabi doon, the wages of sin is death. So, any person na mayroong bahid na kasalanan, hindi siya maliligtas. Sa atin lang, ganito ang pagtingin natin. Mayroon tayong sinasabi, may yan, mabait yan, makakapunta ka agad sa langit yan. Hindi po totoo yun. Ang sabi ng Bible, ito tayo sa paningin ng God. Ito tayo sa paningin ng God. So, if ito yung paningin ng God, pagdating natin sa langit, hindi tayo makakapasa. Hindi tayo i-declare na righteous. Kasi sabi nga sa Proverbs 17 verse 15, sabi sa Proverbs 15 na, those who declare, those who are not unrighteous, sabi doon sa Proverbs 17:15,
Ang sabi ni, dito, 17:15 ng Proverbs, he who justifies the wicked and he who condemns the just, both of them are like an abomination to the Lord. Sabi na. So, those who justifies the wicked and he who condemns the just, both of them are abomination. Kung ito ikaw, tapos i-justify ka ng Panginoon, abomination yan sa God. Tapos kung ito naman si Jesus Christ ay he who condemns the just, kung ito naman si Jesus Christ ay kukondem mo, abomination din sa God yan. So ngayon, ito si Jesus Christ, ito tayo. Hindi tayo pwedeng i-declare na just. Hindi tayo pwedeng i-declare na just. Si Jesus Christ hindi pwedeng parusahan ng God. But because of the love of God, nandun sa 2 Corinthians 5:21, for He made Him who knew no sin to be sin for us. God made Jesus Christ who knew no sin to be sin for us so that we might become the righteousness of God. Ngayon, ito na po yung pinakaano dyan. If you believe on the Lord Jesus Christ by faith, ganito ang mangyayari. Ikaw ay tatakpan ng righteousness ng God. Tatakpan ka ng righteousness ng God. Ganun. Ikaw ay tatakpan ng righteousness ng God. Hindi na makikita yung mga kamalian mo. Now, God can declare you righteous. Si Jesus Christ ngayon, na maputi, nakikita ng God na ganito siya. Na bahiran siya ng ating mga kasalanan, siya ang pinorsahan. So balikan natin to, bakit importante ito. Kasi sabi ni Martin Luther, sa kanyang tower experience, nagmuni-muni siya doon, nakita niya na itong righteousness from God is not from me. Is not from me, this is an external righteousness na made available to the people. O, again, this righteousness of God was made available, is made available to people that those who believe can attain this one. It should be credited to us. So, nung nakita ni Martin Luther yan, nakita na ang door of paradise swung open and he can now enter the paradise. Ganon ang kanyang salvation. So, babasahin ko dito ulit. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek. For in the gospel, the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Ngayon, why do I believe this one? Unang-una, ito po ay pinaniniwalaan ng maraming theologians after kay Martin Luther. Pinaniniwalaan ng maraming theologians. Sina John Calvin na great theologian, sina John Knox, sina Charles Haddon Spurgeon, sina John MacArthur, sina R.C. Sproul. Lahat ng mga evangelicals na church ay naniniwala dito that we are justification natin, ang ating pagdideclare na righteous ng Panginoon ay talagang galing sa Panginoon. Ang sabi nga ni Charles Haddon Spurgeon, Charles Haddon Spurgeon is a 19th century preacher, mga 1800s ito. Sabi ni Charles Haddon Spurgeon, the old truth that Calvin preached, that Augustine preached, si Augustine ay nasa 500 AD ito, that Paul preached dito, is the truth that I must preach today, or else be false to my conscience and my God. Ulitin ko. The old truth that Calvin preached, that Augustine preached, that Paul preached, is the truth that I must preach today, or else be false to my conscience and my God. I cannot shake the truth. I know of no such things as trimming off the rough edges of a doctrine. John Knox's gospel is my gospel, that which standard through Scotland must standard through England again. So, bakit ko po inano to? Kasi this is the truth. This is the truth. How can we be made right with God? We are all sinners.
we cannot made right with God without the righteousness of God. Kailangan itong righteousness na to ay maibibigay sa atin. Hindi lang tayo maniniwala sa mga theologians, no? Kasi ako po ay parang ang ating doktrina ay talagang i-base din natin sa iba. I-base din natin sa iba kasi pag tayo lang mag-isip ng ating doktrina, baka magkamali tayo. Titingnan natin ang mga history from first century hanggang ngayon, titingnan natin, tapos i-compare natin sa Bible. Paano mo nasasabing ang ating doctrine ay totoo? Because it is biblical, no? For the purpose, in a way, this is the YouTube naman, or this is a marirecord mo. Babasahin ko ang mga verses muna, numbers, tapos magbigay ako. Galatians 2:16, Romans 3:28, Romans 5:1, Romans 4:5, Romans 4:3, Philippians 3:9, Ephesians 2:8 and 9, John 3:16, Galatians 3:20, Romans 11:6, Galatians 2:21, Genesis 15:6, Galatians 5:6, Acts 16 verse 31, no? Romans 1:17, Galatians 3:11. Oh, buksan ko sa Galatians 2:16. Baka sabihin niyo sa akin ay hindi ito biblical. Sa Galatians 2:16, kasi mahirap po kung hindi natin na pag-aaralan ito. Galatians 2:16 ay ganito po nakasabi. No? 2:16. Knowing that a man is not justified by the works of the law, but by faith in Jesus Christ, even we have believed in Christ Jesus, that we might be justified by faith in Christ, and not by the works of the law. For by the works of the law, no flesh shall be justified. Sa mga bago po, ano pong ibig sabihin ng justified? Ang ibig sabihin, kasi ang ating doktrina ay justified by faith. Ang ibig sabihin ng justified, we are declared righteous in the sight of God. We are declared, parang binilang tayo na walang kasalanan because of the righteousness of God. We are declared righteous in the sight of God. As if we have not committed any sin since from the beginning. Yun ang ibig sabihin ng justification. So, Romans 3:28, no? Basahin natin ang Romans 3:28. Although we'll take some time of this one kasi Romans 3:28. Kung gusto nyo, puntahan nyo yung aking mga binasa nun. Romans 3:28. Therefore, we conclude that a man is justified by faith apart from the deeds of the law. Yan, ang Romans 3:28. Romans 5:1. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Romans 4:5. Nandun sa Romans lahat to sa Romans 4:5. But to him who does not work, but believes on him who justifies the ungodly, his faith is accounted for righteousness. Philippians 3:9. Maganda tong Philippians 3:9. Ang Philippians 3:9, at this is about righteousness. Philippians 3:9. Philippians 3:9. 3:9. And found in him, not having my own righteousness, which is from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith. Yan, from God by faith. Sabi sa Ephesians 2:8 and 9, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not by works, so that nobody could boast. Ngayon, bakit ko po? Kasi mayroong mga taong ginagamit ang Panginoon. And our system and our doctrine should be based on the biblical and i-ano din natin. Kasi kung tayo na mag-isa, ang ating doctrine ay justification by faith. Tapos, mapapahamak tayo kasi nagmamayabang tayo na tayo nakadiscover ng gospel. Marami po mga preachers ngayon na nagsasabing hindi totoo ang justification by faith. Hindi totoo na tayo naligtas sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo. Totoo po yan kasi that is biblical. Kasi kung isipin pa natin, dito tayo mga kapatid,
Kung isipin natin na ang ating kaligtasan ay substitutionary atonement. Ang ibig sabihin ng substitutionary atonement, si Jesus Christ ang namatay para sa atin. Si Jesus Christ ang gumawa ng ating kabutihan para kasi hindi natin kaya. Sabi nga sa 2 Corinthians 5:21, "For God made Jesus Christ, who knew no sin, to be sin for us, so that we might become the righteousness of God in Him." Si Jesus Christ na walang kasalanan, ginawang makasalanan dahil sa ating kasalanan, para tayo din po ay magkaroon ng katuwiran na galing sa Kanya. Ngayon, if we do not believe that our salvation is a our atonement is not a substitutionary atonement, hindi natin masasabing consistent tayo. Kasi sabihin nun, hindi ako naniniwala doon, ako magtatrabaho ng aking kaligtasan. Or ako ang gagawa ng ang ginawa naniwala ko kay Jesus Christ, pero dadagdagan ko ang aking kaligtasan. Hindi pwedeng dagdagan. Kasi nga, kung dadagdagan mo, hindi na pure yan eh. Hindi na pure yan. Ngayon, sabi doon na parang, kung ang salvation mo is by works, hindi ka na kailangan maging consistent sa Biblia. Kasi hindi mo na pag-aralan kung sino si Jesus Christ. Oh. Pero kung pag-aralan mo si Jesus Christ talaga, na siya yung tunay na Savior mo, at yung kanyang pagligtas sa iyo ay totoo talaga, siya talaga ang nagligtas sa iyo, siya talaga ang nagligtas sa atin. Siya ang nagligtas sa atin kasi siya yung nag-accomplish ng ating salvation. If you do not believe on that, then you will not say that Jesus Christ is your Lord and Savior. You are your own Savior. At magmamayabang ka ngayon sa iyong katuwiran kasi ikaw ang magliligtas. Sabi nga, bakit ko sinasabi ito? Kasi kailangan natin ng assurance. Sa kapanahonan na ngayon, bumabagyo. Hindi natin alam ang pandemya. Hindi natin alam ang effect nitong bagyo na to. Hindi natin alam ang economy natin. Hindi natin alam ang effect ng pandemic na to sa ating health. Ngayon, matataranta tayo kasi hindi tayo naniniwala na mayroong God talaga na nagbabantay sa atin. Hindi tayo maniniwala na may nagbabantay sa atin. Ngayon, paano mapasok sa ating puso't isipan yan na mayroon tayong God na nagbabantay sa atin? Hindi mapapasok yan sa sarili nating kakayahan unless we have faith. Kaya tinuturo natin doon sa faith muna doon sa spiritual side. Kasi kung hindi ka naniniwala doon sa faith on the spiritual side, hindi ka rin maniniwala dito sa faith on temporal side. Imposibleng maniniwala ka kasi hindi ka nga maniniwala doon sa spiritual side. Maniniwala ka kaya dito sa temporal side. Sabi nga, gaano kalakas, Brother Carlo, ang aking pananampalataya? Our assurance, the strength of our assurance does not depend on our faith. The assurance does not depend on our faith. Our assurance depend on the strength of our Lord Jesus Christ by faith. Sa ating pananampalataya doon sa ginawa ni Jesus Christ. Hindi kay maliit man ang pananampalataya mo, malaki man, ang iyong titingnan si Jesus Christ. No? Yung ating assurance ay hindi nagdidepende sa laki ng ating pananampalataya, kundi sa laki or strength ng ginawa ni Jesus Christ doon sa krus ng Kalbaryo at doon dito nung siya naglalakad dito sa mundong ito. If you will believe in that, you will have the peace that surpasses all understanding. At kung dumadating man ang bagyo na to, dumadating man ang pandemya na to, kung ano man ang ating pananaw nito, although we have the human responsibility to prepare for the storm, kailangan natin mag-prepare for the storm, to protect ourselves from the virus COVID-19, to work ng dapat nating trabahuin, kasi sabi nga doon sa Ephesians 2:10, "For we are God's workmanship, created in Christ Jesus, for good works, which was prepared beforehand that we should walk in them." So, if you're planning to help sa mga masalanta ng bagyo, if you're a Christian,
that work is already prepared beforehand, this bagyo, na talagang tutulong ka. Hindi yan galing sa iyo. All things are from God. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus, for good works which was prepared beforehand, that you should walk in them. Gusto ko lang linawin ito na ang naniniwala sa salvation by faith, justification by faith, ay hindi mo sila ma-accuse na sila hindi gumagawa ng kabutihan. Maraming mga great missionaries, si Hudson Taylor, si William Carey, si David Livingstone, they all agree that our justification, ang ating kaligtasan ay sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Tinaya nila ang kanilang buhay, pumunta doon sa India, si Carey, pumunta doon sa Middle, si Hudson Taylor sa China, pumunta si Livingstone doon sa Africa. At maraming nagpipreach ng mga gospel na to na talagang naniniwala na talagang kailangan nating gumawa ng mabuti, but yung paggawa ng mabuti ay hindi nila kinakount na yun ang kanilang kaligtasan. Because ang sabi nila, babasahin ko ulit dito sa ating binasa bilang pagtatapos, for I am not ashamed of the gospel of Christ. The gospel of Christ is the work of Jesus Christ, ang kanyang pagsunod sa batas at ang kanyang pagkamatay doon sa cross ng Kalbaryo. Yun ang kanyang work of Jesus Christ. The person of Jesus Christ, that He is a fully God and fully man. At sabi niya, I am not ashamed of the gospel. This is not about activity. This is about believing on the finished work of Jesus Christ. Sabi na, because it is the power of God to salvation for everyone who believes. For everyone who believes. For the Jew first, sa kanilang mga Jews, at sa atin din mga Gentiles or Greek. Tayo ay kasi kasama tayo dito sa Greek kasi ito ay symbolism ng Gentile ito. For in the gospel, the righteousness of God is revealed from faith to faith. Sa ating pananampalataya, at as it is written, the just shall live by faith. The just shall live by faith. Yung mga pinawalang sala o dineclared na righteous, yun ang mga just. At kung ikaw ay dineclared na walang sala, you will be living by faith. You will be living by faith. This just live by faith is mentioned in Habakkuk 2:4, in Galatians and in Hebrews, at dito sa Romans 1:17. Bilang pagtatapos po, sabi nga ni Paul, is as much as is in me, I am ready to preach. Sabi na, I am a debtor both to the Greeks and the barbarian. Ako din po ay I'm debtor to all of you who will be listening to this preaching ngayon. Kasi nabuksan ang ating pananaw dahil sa mga iba ding taong nagpipreach sa atin. If you have to open our mind and pray to the Holy Spirit na bubuksan ng ating pag-iisip, hindi tayo magiging dogmatic. And we will read the Bible, and we will agree with the great theologians, and we will agree sa mga verses na sinasabi ko. Hindi ko sinasabing yung mga theologians na yun ay walang kasalanan. They're not perfect. But they were being used by God to open our mind. Mayroong ginamit kasi hindi naman po din pumunta dito ang pagkatapos ni Jesus Christ. Ang banal na espiritu na gagamit siya ng mga tao to open our mind. Sabi na, I am debtor to both to the wise and to unwise. So kung ikaw ay wise and unwise, debtor pa rin ako sa iyo na ibabahagi ko yung masalita. Magagalit ka man sa akin, sabi mo, kinukontra ko yung iyong pananampalataya, ang God na ang maghuhusga sa ating dalawa niyan. But I am a debtor to God na ipapahayag ko ang aking natutunan based on the biblical dito po. Sabi, for I am not ashamed, hindi ko ikinahiya itong gospel of Christ, hindi ko ikinahiya ito like Paul, because it is the power of God to salvation. Ito lamang ang power of God sa salvation. Sabi ni Jesus Christ, I am the only way. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Salvation is found in no one else, for there is no name under heaven given to men in which we will be saved, except the name of Jesus Christ. At sabi ni Paul doon sa 1 Timothy 2:5, there is one God
and one mediator between God and men, the man Jesus Christ. Only Jesus Christ is our salvation. Kaya tayo magpapasalamat na tayo makakabasa ng salita ng Diyos. Tayo ay mayroon ding obligation na ipapahayag ang salita ng Diyos. So, magandang umaga po sa bawat isa. I hope na maintindihan natin ng ating kaligtasan ay ang ginawa ni Jesus Christ. Ni sa ating mga ginawa, we have to believe on the Lord Jesus Christ and we will be saved. We have to believe that the righteousness of Jesus Christ is available to all of us, and we can only accept it if we believe on the Lord Jesus Christ and pray to the Holy Spirit that He will enlighten us so that we can understand all these things. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Let us pray. Panalangin natin ang mga tao ng nakikinig at mga Pilipinas. Panginoong Diyos na aming Ama, kami po ay nananampalataya na Ikaw ang Diyos na mabuti, Ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng kaalaman, at patuloy na ang pinapanalangin, Lord, ng aming narinig sa umagang ito, ay magbubukas sa amin, Lord, na malalaman na kami ay makasalanan, hindi namin kayang iligtas ang aming sarili sa pamagitan ng aming trabaho, sa aming sakramento, sa aming pagdagdag ng mabuting gawa sa binigay mo sa amin, Lord. Ngunit dahil sa righteousness of God na made available to us, at ang aming gawin ay magsisi sa kasalanan, lumayo sa kasalanan at tanggapin ka, Lord, bilang aming Panginoon tagapagligtas. Sa umaga din po to, Lord, at pinapanalangin namin, Lord, ang buong Pilipinas, lalo na sa Luzon area na sinasalanta ng bagyo nga to, Lord, na Ikaw din po, Lord, ang ma-protect sa amin. Alam po namin, Lord, na you are a God, answering God, no? You are prayer answering God, Lord, na nagbibigay sa amin ng kapayapaan sa kapanahon ng mga dilobyo, katulad ng aming nabasa sa Sea of Galilee na ang mga apostol ay natatakot, ngunit nung nirebuke ni God, ni Jesus Christ ang wave at ang wind, sila po ay nagtataka at nananampalataya kay Jesus. Ganon din po, Lord, sa amin, Lord, gamitin mo ang bawat sitwasyon na kami, Lord, ay lumapit sa iyo. Alam po namin, Lord, na ang iyong mga salita ay makapangyarihan sa lahat. Kami, Lord, ay patuloy na mananalangin sa iyo, Lord. Salamat muli, Lord. At dalangin namin to, Lord, sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. God bless po.